Ito po yung gulay na ilang taon na nakalipas ng huli ko pang natikman. Patani, isang kilalang gulay sa mga probinsya kaya nakasama sa Kantang Bahay Kubo. Binili ko na lahat nung aking nadaanan dahil sa mahigit 10 taon po na yung pananatili dito sa Thailand. Ngayon na lang ulit ako makakapagluto nito at gagawin ko sa paraan luto na nakikita ko sa aking mga inang. Patanghali na kaya itinabi ko na lang muna yung iba dahil madami pa, saka ko na lang ulit ito babalikan at naghukay ako ng kamote, pampalapot at may kaunting tamis sa sabaw. Saka ko ito sunod na ginayat at hinugasan. Nagsalang ako ng tubig na madaming luya at pampaalat na bagoong. Nilagyan ko ng sahog na pritong tilapia, dagdag lasa. Saka inilagay yung kamote upang madurog na. Sunod ko lang inayos ang iba pang mga gulay-gulay. Kung napanood mo yung upload ko 2 days ago tungkol dito sa patani, nabasa ko yung comment ni Ma'am Evangeline Flores. Kaya naghanap ako ng mga gulay-gulay sa request niya. At sabi naman ni Romel Aquino, lagyan ko din daw ng kabote. Kaya eto, kinumpleto ko na. At yung natitirang buto, comment mo lang din below para sa susunod. Request mo naman ang magawang ko ng video. Sunod ko itong isinama sa nakasalang. Nadurog na ang kamote at lumapot na sabaw. Saka nilagyan ng 2 dakot ng patani, itinuloy na pinakuluan. Gantong paraan din ang nakikita kong luto ng aking mga inang. Pero aminado ako, di hamak na mas masarap ang mga luto ng mga lola. Lalo na kapag sa palayok nila ito ginawa. Hindi ko din may paliwanag, pero sana balang araw makuha ko din ang timpla ng mga inang. Panghuli, sigarilyas, dahil gusto ko dito half cook lang. Sunod na hinango upang mapalamigan. Saka inayos ang aking lamesa sa ulam na mahigit 1 dekada na hindi natikman. At eto na ulit sa aking harapan. Lord, thank you po sa panibagong blessing na pinagkaloob niyo sa amin ngayong araw. Nilalapit ko po ito na basbasan in Jesus' name. Amen. Ang lapot ko ng sabaw. After ilang years, ngayon na lang hulit nakatikim. Bagoong, kalamansi, sili at saka lasuna o yung sibuyas po ang tawag namin dito. Balik ang alaala ng probinsya sa ganito pong ulam. Wala man hong masyado sabaw, pero to the hagod pa rin. Dessert ko po mamaya, mangga. Tatabi ko na nga dito. Yan. Ay, yung isda. Tapos papakain ng mga buto-buto. Pag mga salo-salo ho yan, nag-uuwi yan sa probinsya, dumadalaw yung mga kamag-anak. Ganito po ang malimit niluluto ng ating mga inang, lola.
Pero katulad nga po na nabanggit ko, iba pa rin yung sa pag yung luto ng mga lola, mga inang. Hindi ko nilabas lahat Yung kalahati. Nandun pa. Ulam naman ng aking mga mag-iina mamaya. Alam naman po sa mga nakakasubaybay po dyan ng upload ko. Isa din ho itong hilig ng aking mga anak yung mga buto-buto. Lalo na nga po yung aking panganay. The best na ulam. Pag yung mga mahilig po sa karne, sabihin nila, hindi ito masarap. Ganun naman po talaga. Kung ano ang pinamulatan panlasa, pagkain, yun po yung hinahanap ng ating bibig. Chinese New Year ho mga kanal. Kaya po dami nagpapatok. Mas celebrate kasi nila dito sa Thailand yung Chinese New Year kaysa yung New Year sa January. Mas malakas ang impluensya ng Chinese dito. Sobrang damis ko itong patani. Yung busog sa tiyan na satisfied yung pakiramdam. Meron kasi yung busog na bitin, saka yung busog na pilit. Pero to, yung busog na sarap po sa tiyan.
Ano? Hindi po agad ako uminom ng tubig. Papababa muna ako mga 15 to 30 minutes pagkatapos ko magmukbang. Kaya dito muna tayo sa dessert.